provincial jail. No? Eh, yun din yung patronong barangay. So, itinuro ko sa mga kapwa ko preso yung kanta kay Santo Niño. Ano din po ba yun? Yung chorus niya. Santo Niño, Santo Niño, natupad na rin ang aking hinihiling sa'yo. Santo Niño, Santo Niño, oh, salamat po sa tulong ninyo. Hindi ko alam, ang kanta pa lang yun ay kumonekta sa mga kapwa ko preso, na-touch sila, hindi po sila nakantang yun. Kasi sila, lahat ng mga preso, laging may kahilingan, laging may struggle. No? At marami sa kanilang mga kahilingan ay natupad. At ako may pinatutuwa, no? Dahil sa pamamagitan ng kanta kay Santo Niño, ay nagkaroon sila ng answered prayers. Not knowing, January 7, hindi ko pa malilimutan yun. Yung po ay Martes. May diet po sa provincial jail, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. 9 to 4 ang oras. No? Sabi, Marvin, Limbo, mag-ayos ka, mag-ready ka, may dalaw ka. Sabi ko, paano magkakadalaw ay Martes? No? May dalaw daw, Martes. Hindi ako naniniwala. Sabi ko, eh mag-ayos ka nga, sabi ni Bayor, makulit. Sige, naligo po ako. Pero hindi ako kumbinsido. Maya-maya, yung mga gwardiya ng probinsya din, nagpuntahan sa dorm, sinasalubong ako. Hindi naman nila ako pinapansin dati. No? Parang walang automatic ako sa point na ilan lang talaga yung nagmamalasakit ako. Sabi niya eh, uy, mabili ko, may dalaw ka. Ang dalaw mo, yung vice mayor ng 13, Martires. Sa baro akong matutugba. Sabi ko, totoo ba yun? Hindi pa rin ako convinced. Yung boss ko kasi yun eh. Eh sabi ko lang sa sarili ko, kahit hindi na ako makabalik sa kanila, ang wish ko na lang kay Lord, patawag ako ni Vice Mayor Bobby Montermoso, papatawag ako ni Mayor Diego Buenda Lubigan, ang aking kaibigan. Dun sa parting iyon, ng pagpapatawad, ako po ay masaya. Kontento na. Kasi alam ko nga, mahaba pa ang lalakbayin ko sa kulungan. So, in January 7 ang umaga, tinaganda ko yung mistake ko kasi tatalaw yun eh, galing ka sa amin yun. Baka pagalitan ako, sinundo ko. Inakay ko ako pamunta dun sa opisina ni Warden. Tapos nung nakita ko, nung bumukas yung pinto ng opisina ni Warden, nakita ko siya nakukudo. Ay hindi ko na ako napigilan ng iyak. Yung iyak ng galak. Yung iyak ng isang nakababa ng kapatid na nakita ko yung buyang. Yung iyak ng isang empleyadong nagmamahal sa kanyang amo. Yung iyak ng isang kaibigan, sabik na sabik na mapatawad ng kaibigan niya na sinira ang pagtitiwala. Nagsama-sama na ko yung emosyon at kami po ay nag-usap. Nang wala siyang binitawang anumang panaglubat, nang wala po siyang binitawang anumang galit, nang wala po siyang anumang binitawang aninisi. Ang sabi niya lamang po ay, kamusta ka na dito? Ayos ka lang ba? Naramdaman ko po yung yung literal, yung konkretong parang nasa na talagang may Diyos. Di ba? Nabuhay na buhay ang Diyos. Ang Diyos ay nagpapatawad. Ang Diyos ay walang kondisyon ng pagmamahal sa atin. Hindi pa ako nakontento ang boss ko. No? Alam niya naman na mahal ko mayang namin. Dinaya niya yung kanyang telepono. Nakausap ko ang aking lawyer. Buhay na buhay si Lord during that time. At ramdam ko parang hindi naman ako
madaming tao na nangangailangan ng pagkalinga, ng pag-unawa. Eh, natanggap ko na kasi yung sarili ko. Tatagal talaga ako doon. Pero yung pagdalaw na yun, yun yung pag-asa. Yun yung Diyos. Yun yung pag-ibig. Nakagulat po, January 7, nagkaroon ng matinding pagbabago ng buhay ko bilang isang nakakulong. Yung dating Marvin Lee po na parang wala namang bearing, namang pinapakinggan, ay itinaas ulit ng Diyos. Hindi niya po ako tinaas para papurihan. Hindi niya po ako tinaas para parangalan. Para magyabang. Doon ko na-realize na sa buhay natin na tayo ay hirap na, dabang-daba na, palaging may Diyos na iaangat ang ating dignidad bilang tao. The rest was history. January 24, nag-file po ang aking abogado ng petition for bail. Nagkaroon po ng mga series of hearing. February 27, March 27, April 10, na-reset, April 27. Nagkaroon ng hearing. At April 27, ang sabi po ng judge, yung petition for bail ni Martin W. Maligo ay submitted for resolution. Submitted for resolution. At tumagal po ang 7 linggo, that was 7 weeks. Nantay-antay lang, buhay-buhay lang, palipas oras lang. After 7 weeks, dumating po ang court order ng aking petition for bail ay granted. Hapon po yun, July 1. July 1. Hindi po umabot ng alas 5. Kaya po, lumaya po ako, nakalabas po ako ng provincial jail, July 2. July 2. 2025. At July 2, pagkagaling ko po ng St. Jude Parish Church, dasal, humingi ng awa muli, nagbigay ng pasalamat, papuri sa Panginoon. Ako po ay dumiretso sa bahay ng aking boss, si Vice Mayor Bobby Butarmos. At tuwang-tuwa po siya, ako'y nakita. At nagdating na daw yung mga konsehal. Dati nga yung iba maraming mga kaibigan, nag-selfie-selfie, ibilaw sa isinet sa mga GC, at maya-maya po ang dami ng mga tao. At tuwang-tuwa sila, nagbalik muli ang isang Marvin Nueva. Sabi ko ng boss ko, ikaw rin nakahanda na ulit magtrabaho. Sabi ko, yes boss. Sige, magpahinga ka muna ng 2 araw. Sabado, July 4, bumalik ka at magsimula muli sa pagtatrabaho. Kaya po yung August 4, 1 month na po ako. Sa September 4, ako po ay 2 months na. Hindi ko pinag-uusapan dito yung sweldo, hindi ko pinag-uusapan dito yung authority, yung popularity. Ang lagi kong araw-araw na nagbibigay inspirasyon sa akin ay yung pag-asa na ibinigay ko rin ng Diyos. At gumamit siya ng mga tao para maging daluyan ng kanyang awa at pag-asa. Ang aming mayor, ang aming vice mayor. Tutuloy ko na po ang aking mensahe. Tapos na po ang introduction. Buhay ko pala po. Okay lang po ba? Ano po ba tayo dito? 2:48. 2:48. Hanggang ano oras po tayo dito? Ha? Alas 3, 2:48. Maiksi na lang po.